mga kachika or mga kababayan dyan sa Pilipinas. So, meron tayong vlog ngayon about history. So, history, ibig sabihin nangyari. Totoo ito. Ano nga ba ang dahilan kung bakit iba-iba ngayon ang lengguwahe ng mga tao, ng bawat bansa? So, paano nangyari ito at bakit nangyari ito? So, aalamin natin yon. So, ano ang relasyon ng gusaling ito ng iba-ibang wika o ng iba-ibang lengguwahe sa mundong ito? Okay, so sisimulan na natin. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Let's go! Ito yung sinasabi dito sa Biblia. Sa simula, iisa ang wika at magkakapareho ang mga salitang ginagamit ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat sa silangan, nakarating sila sa isang kapatagan sa Shinar at doon na naninirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para tumibay. Tisa means yung bricks na yari sa aspalto at sa maaring sa putik. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang simento. Ang sabi nila, halik kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging tanyag tayo at wag nang magkawatak-watak sa daigdig. Bumaba si Yahweh upang tingnan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti bumaba tayo at guluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daigdig, kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang tinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat dooy ginulo ni Yahweh ang wika ng mga tao. At mula roon, nagkawatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. So, nangyari ito after ng flood. Kung naniniwala kayo dun sa pandaigdigang flood na walang natira kundi yung mga ibang animals at saka yung family ni Noah. Akalain niyo yun na merong iisa lang na lengguwahe. At ang tao, pwede silang magpalipat-lipat kahit saang lugar kasi nagkakaintindihan sila. So, habang sila ay naglilipat-lipat, natagpuan nila yung lugar na Shinar, na tinatawag na Shinar. So, patag yun. So, doon naisipan nilang maggawa ng mga bricks. Siguro yun yung mga pangunahing hanapbuhay nila, yung mga tisa. And then, hanggang sa naisipan nila na gawa ng building, ng gusali. At ang sabi nila, gagawa sila ng building na aabot sa langit. So, ibig sabihin, talagang aabutin nila yung mundo, aabutin nila yung langit. And sabi nila, para dito na lang tayo, hindi na tayo maghiwa-hiwalay, huwag na tayong mag-spread, para malaman ng buong daigdig na tanyag sila at famous sila sa nagawa nila. At sa kadahilan ng yun, nakita yun ng Diyos. Sabi ng Diyos, pasimula pa lang ito ng ginagawa nila. Kasi meron nga silang isang language, it's easy to do what they want to do, di ba? Pero ang nangyari, nakita yun ng Diyos. Ang gusto kasi ng Diyos ay maghiwa-hiwalay sila at magkanya-kanya, punuin yung mundo at isaturate yung mundo para tirahan. Pero ang gusto nila, sila-sila na lang at maging tanyag sila. So, ang nangyari is nagkaroon sila ng confidence sa kanilang sarili na magagawa nila yon. So, nakita ng Lord ang kanilang puso. Pag ganito nang palagi ang gagawin nila, mas malala pa at mas lalo pa silang magiging proud sa sarili nila, mas lalo pa silang magre-rebelde sa Diyos sa mga ginagawa nila. So, yung Tower ng Babel. Kaya ang nangyari, ginawa ng Diyos na iniba-iba yung lengguwahe ng mga tao doon, lalo na yung mga nagtatrabaho, hanggang sa hindi na sila magkaintindihan. At nung hindi sila magkaintindihan, hindi natuloy yung tapusin yung Tower of Babel. So, ang bricks pala dito, yun yung ginagawa nilang isa sa mga pangunahing paggawa ng mga templo, ng pyramid. Kaya makita nyo yung mga pyramid, is made up of like mga bricks. Tingin nyo ba fair ang Panginoon dun sa ginawa niya? Palagay ko fair yun dahil kung tutuloy-tuloy nila yon, lalo silang mapapalugmok sa kasalanan, lalo nilang hindi kilalanin ang Diyos
na may likha ng langit at lupa, at lalo silang magre-rebelde dahil napabilib na sila sa sarili nila eh. So pinapakita nila doon, pag nagawa nila yon, para bang ang kanilang purpose, bakit nila gustong gawin yon, para magsilbing monument na sila ay great sa buong mundo. So ayaw mangyari yun ng Diyos. So yung story ng Babel, yung Tower of Babel, is one of the wonders of the world. So makita niyo, isa yun sa mga napakagandang tanawin sa mundo. Pero ito ay monument ng tao rather than God, diba? So ang lesson dito, ang paggawa ng Tower of Babel ay hindi pwede maging basehan ng pagiging great ng isang tao. Kasi ang gusto nilang makita is yung maging great sila rather than God. Tower of Babel, ang making of Tower of Babel is a sign of pride, disobedience, at saka yung pagiging self-sufficient sa kanila, hindi pagtitiwala sa Diyos. So kaya nakita ng Diyos yon, ayaw niya ng ganon. So hanggang ngayon, ginagawa pa rin yun ng mga tao, di ba? Na minsan meron tayong mga accomplishment sa buhay, mga achievement tayo sa buhay, at meron tayong mga bagay na na-aim natin, na-aim natin at nasa atin na, and sometimes we forgot God na bigyan siya ng acknowledgement, bigyan siya ng i-recognize siya na tanging siya lang ang may akda ng lahat. Kasi kung hindi tayo malusog at kung hindi tayo nagigising sa bawat umaga at may buhay, hindi natin magagawa yon. Sino bang may bigay ng buhay sa atin? Ang Diyos. So sometimes tayong mga tao ay nakakalimutan natin yon. So ang lesson lang dito sa atin is mayroon tayong monument para sa ating sarili, kagaya ng mga damit, magagandang damit, magandang bahay, car, magandang trabaho, magandang pamilya, magandang pagsasama ng mga friends. So, maganda yun. There's nothing wrong about that. Pero kung ito yung gagawin nating security sa buhay or identity natin bilang isang tao, kung ang identity natin ay nakasalalay doon, there's something wrong. Mali sa pagkakaroon ng magandang bahay, sa pagkakaroon ng magandang pamilya, magandang edukasyon, pero kung yun ang binabasehan mo para ikaw ay secured or status symbol, that's wrong. Kasi kung yun ang ating self-worth, nagiging worthy ka dahil sa kung anong meron ka, that can replace God in your life. Walang masama sa pagkakaroon ng magandang bahay or mga fancy things sa buhay natin. Pero if it's replacing God in our lives, that's wrong. Sa akin lang, ang nakikita ko sa sarili dito, minsan sinasabi ko, ano kaya yung meron ako na napapalitan o nare-replace ang Diyos sa buhay ko? Na pag nawala sa akin, para bang depressed ako, or pag nawala sa akin is parang wala na akong saysay sa buhay or useless na ako. So tinitingnan ko yon as isang tao, sa isang naniniwala sa Diyos at nananampalataya sa Diyos. Ano ba yung tower ko? And it's a really it's a reality check sa akin yung nabasa ko ngayon at yung natutunan ko ngayon kahit nung ko pa nabasa to. So ibig sabihin noon na ang Tower of Babel is a lesson for us. Maaring ang tao noon ay ganun ang nangyari, pero hanggang ngayon meron pa ding lesson yan sa atin, na ano ba yung ating masyadong kinikip sa ating buhay na kapag nawala yun parang useless ka na, wala ka ng worth. And let's do that at examine natin yon, ano yung tower na yon sa buhay natin na it can replace God. So hingin natin ng tulong sa Panginoon na kahit wala yun sa buhay natin, is meron pa rin tayong worth, kasi ang identity natin ay doon sa Diyos na naglikha sa atin at nagbigay ng buhay, nagbigay ng lahat-lahat sa atin. Kaya yun po yung na-share ko ngayon, dahil alam ko na lalo na ngayon pagka marami tayo sa mga YouTubers, nakikita natin na hitik ang mga views. Minsan nakikita, buti pa sila, ganun. Pero yun ba talaga ang buhay na tinalaga sa atin ng Diyos? So sa atin, merong binigay sa atin ng Diyos na pwede nating maging effective tayo. So hanggang dito na lang po yung aking inspirational, and sana nakapulot kayo ng aral dito. And at sa susunod po, i-share ko po sa inyo, paano ba malaman ang kalooban ng Diyos? O ano ba ang will of God? Paano ba natin ito malalaman?
So, salamat po sa pag-watch nyo, salamat sa pagpanood nyo, and God bless you all. Bye-bye!